Makipagbukasan tayo sa ating mga Biblia sa Lucas chapter 24 verse 44 hanggang 53. Ganito po ang sinasabi. Sinabi niya sa kanila, "Ito ang mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako ay kasama pa ninyo. Sinabi ko sa inyo na dapat maganap ang lahat ng mga bagay patungkol sa akin. Ito ay ang mga isinulat sa mga aklat ng kautusan ni Moises at aklat ng mga propeta at ng mga awit." Pagkatapos, binuksan niya ang kanilang mga pangunawa upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, sa ganitong paraan, ito ay naisulat at sa ganito ring paraan, kinakailangang ang Mesiyas ay maghirap at babangon mula sa mga patay sa ikatlong araw. Sa ganitong paraan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat maihayag sa lahat ng mga bansa sa kanyang pangalan. Simula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Ngunit manatili kayo sa lungsod ng Jerusalem hanggang kayo ay mabihisan ng kapangyarihang mula sa itaas. Dinala sila ni Jesus hanggang sa Betanya. Doon ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. At nangyari habang pinagpapala niya sila, na siya ay nahiwalay sa kanila at dinalang paitaas sa langit. Siya ay sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na may malaking kagalakan. Sa templo, sila ay nagpatuloy na nagpupuri at nagpapala sa Diyos, siya nawa. Ang lahat ng tao ay may purpose or layunin dito sa ating mundo. Layunin na dapat nating gawin at sundin. Katulad ni Jesus na natupad ang layunin na iligtas tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng paghihirap at ipako sa krus at mabuhay sa ikatlong araw. Tayo din ay may layunin na dapat ipahayag ang kanyang salita, pangalan, ang kanyang ginawa at ang pagtiligtas niya sa ating mga kasalanan. Tayong mga naniniwala ay mga saksi. Hindi lamang tayo tinawag upang maniwala, kundi upang magpatotoo. Ngunit marami pa rin ang natatakot dahil hindi nila alam kung paano ito simulan at kung ano ang mangyayari sa kanila pag sumunod sila sa utos ng Diyos. Sabi sa Deuteronomio 28:1-2, kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ngunit isa sa kinakatakutan natin sa pagsunod sa Diyos ay ang hindi natin alam kung hanggang saan lamang ang ating kaya sa proseso ng pagsunod, maliit man ito o malaki. At dahil mahal tayo at kilala tayo ng Diyos, tayo ay binigyan niya pa ng isang regalo. Regalo na sa ating pagsunod ay makakasama natin ang Espiritu Santo na gagabay at sasama sa atin sa mga gusto nating gawin sa pangalan niya.
Kung iisipin natin, ay linggo-linggo tayong nagsisimba. Meron din tayong mga gawain sa church maliban sa pagsimba sa linggo. Ito po ang paraan ng Diyos upang i-ready tayo sa ating pananampalataya at pagpapayag ng Kanyang salita sa mga hindi pa nakakarinig at tumatanggap sa Kanya. Hindi tayo dapat matakot sa pagsunod, ngunit magalak dahil sasamahan niya tayo sa ating pagsunod at bibigyan ng biyaya. Huwag tayong kumilos sa sarili nating lakas. Maghintay at magtiwala sa kapangyarihang mula sa Diyos. Naway matuto tayong sumunod sa ating layunin at huwag matakot sa mga problema at galaw ng kaaway. Dahil ang tunay na tagasunod ni Jesus ay hindi lamang saksi, kundi sumasamba rin ng may galak at pananabik sa Kanyang pagbabalik. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Tulungan mo kaming maging tapat na mga saksi ng iyong katotohanan. Punuin mo kami ng iyong espiritu upang ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kapangyarihan at pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen.